lahat ay walang pagsisisi sa una. Lahat ay nasa huli. Di ba nagbabawi ka na yun ng uuwi? Adel, kitapit na yun. Awan di una nga babawi. Oo, nagdali mo. Kaya di kaya kasalitaan na. Ibig sabihin yan, kapag nahuli na, wala na. Wala nang tiyemsa. Yun ang babala ng Diyos sa atin habang nabubuhay tayo. Habang nabubuhay tayo, gawin na natin ngayon hanggat maaari kung ano yung ibig at layunin ng Diyos sa buhay na yan, gawin na natin. Kasi yun nga ang pamagat ng ating pag-aaralan. Ang pagsisisi ay natin nasa tuloy. Sige sis, pakibasa mo. Dito natin kukunin yung pag-aaralan. Luke 16:19 hanggang 31. 16 verse 19 ang umpisa hanggang 31. Luke 16. Oo. 19 hanggang 31. Umpisa mo sa 19. 19. Sabi niya, may isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. Verse 20. May isa namang pulubi, puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. 21. Gusto niyang makakain kahit na mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. 22. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar na mga patay, yung mayaman yun, mayaman. Mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan ninyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. 25. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa, mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. 26. Isa pa, hindi maari ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin at pagitan natin ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. 27. Sinabi pa ng mayaman, kung ganon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. 29. Sumagot si Abraham, nasa kanila na ang mga isinusulat ni Moises at ang mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot 30. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. 31. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinusulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay
pa na muling mabubuhay at mangaral sa kanila. The end. 31. Hanggang 31. Tapos na. Ay, tapos na ako. Sige. Ito yung pag-aaralan natin. Lahat ng bagay na pwedeng gawin na natin habang nabubuhay tayo. Yung mga ibig ng Diyos, layunin ng Diyos sa ipinahiram niyang buhay sa bawat isa sa atin, gawin na natin, sundin na natin. Dahil kapag ka nagpatingga, dumating na yung hangganan ng Diyos sa ating buhay. Kahit ano pang gawin natin, hindi na natin may babalik. Yun ang sinasabi ng Biblia na nasa huli ang pagsisisi. At gayon din, kamuudyanan na iba ng babae. Awan, hindi mo na nababae. Nung nalpas di may isang kabana, harmon maisuli. Harmon maisuli. Data, iti nakakasakit o pahindik-hindik na mapagteng o pangyayari ng isang tao. Kapag ka umalis na sa mundo. Ngayon ito yung talinghaga ng Panginoong Yesus. Para makita natin dito, may ladawan na dito. Masalamin natin dito na itong dalawang tao, kung ano yung mga bagay na ginawa sa mundo, kung ano yung inayat da, kung ano yung inaramid da, kung ano yung masimpatid da, kung ano yung direksyon di biyag da, kung ano yung pinangarap da, itibiyag na ibinigay ng Diyos. Yun, sa kabilang buhay mo na ipagsusunod. Dahil dito, para tayong nagtatanim. Yung nagtatanim, aramid kita o dita. Agmulmula ka. Di aramid mo, agmulmula, di ka salita. Kaya yung pagtatanim, yung mga ginagawa natin araw-araw. Kapag tinanim mo yan, may panahon, aanihin mo din yan. Kaya minsan, may mga pangyayari tayo eh. Kaya siguro naranasan yun na rin. Yung nagdesisyon, lalo na sabi ng Panginoon, huwag tayo sanang padalos-dalos sa mga desisyon. Dahil kapag nagbunga ito ng hindi maganda, lalo na kapag hindi natin sinalbuni sa Panginoon, kung hindi niya kagustuhan ang mga ginawa natin, sigurado yan, sa uli pagsisisihan natin, pero uli na. Dahil dua tao dito eh. Yung sinasabi dito, mayaman ang tulogin. Na ang ibig sabihin dito, ang gusto ng Diyos na makita natin, ano man ang estado ng buhay mo, masasarap man ang pagkain mo, maganda man ang buhay mo, maalwan man ang buhay mo, tapos yung iba naman, sobrang salat sa buhay, yung tira-tira, wala pang magbigay, parehas lang talaga na mamamatay. Parehas. O, kunin ko na naman na, kunin ko na naman na magiging, example yung doktor na namatay. O, nakabakbak na. Dami niyang ari-arian na naipon. Pero pag uwi niya, hindi niya akalain na bangkay natin pala na mauuwi dahil dyan sa bridge. Diyan siya nalagutan ng kanya. Kasi ang Diyos sabi niya, kahit sa ang lugar, pwede ka nang pupunin. Kasi yun na yung takdang panahon para umalis ka na sa mundo. Lisanin mo na ang mundo. Pero bago mo sana lisanin, ito ngayon, pag-isipan natin maigi. Kaya nga nagba-Bible study, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos dahil palagi kong sinasabi na makapangyarihan ito. Dahil nung unang araw, nung naglalang ng Diyos ng mga bagay-bagay sa mundo, salita lang niya lang ang ginamit niya. O sabi, ang maadda ko ilaw sa gabi,
O, buwan, meron. Ilaw sa araw, may init. O, yung maadaan, yan yung Tagalog, di ba? Magkaroon ng tubig sa dagat, na ibig sabihin tubig sa dagat, magkaroon. Tubig sa mga sapa, kung saan-saan yung mga tubig na binigay niya o pinarswa na. Napaada. Maada ko madigiti biyag, kadigiti dandanong mo na so digiti itahan mo na. Kaya natumatuma pa. Nagbibiyag iti danong. Napaada. Dagiti mulmula, dagiti moy-moyong. Napaada. Sarita na lang Diyos sa na. Wala siyang kahirap-hirap. Dahil makapangyarihan ang kanyang salita. Salita ang ginamit niya. Napakapangyarihan. Mangyayari at mangyayari kung anong sinasabi niya. Ganon itong salita ng Diyos. Itong binasa natin, mangyayari ito. Pero ang tanong, kapag ka nahuli na ang isang parang at yung bunga na ang mararanasan mo, kahit magsisigaw, kahit anong gawin mo pa na pakiusap, wala na. Hindi ka na pagbibigyan. Kaya ito ang babala ng Diyos. Itong dalawa, parehas lang naman na namatay. Wala naman may hawak ng buhay. Pangatlo, itong buhay nila sa mundo, hindi naman yun ang naging buhay nila sa kabila. Dahil biyag na dito, hamat iso tinangyari ng biyag na dyan bangir. Dahil nagnamnam ay, nangan nga si Babuslon, nagpagragsa, naramidaan, kinakait na, hanga nagdusa, kirigan. Wala siyang naranasang hirap habang nabubuhay ito. Pero sa kabilang buhay naman niya, doon niya nalasak ang hindi niya inaasahan. Handa nga naman naman hindi niya. Nakasupa. Ito po kada doon. Itibiyag na dito sa pangkilan. Pero dito ang rigat na Lazaro, uray ka sa rigat niya. Nakarigat iba nagbiyak na. Salat sa buhay. Uray lang kumamat ka di tira-tira. Na murmur katlaan, tagdalaan. Awang tayo kinyaman. Kapag irigat na. Siyempre, ang palpalama, sigurado dahil tahala makatrabaho. Kaya palpalama. Ngayon, di pinangawat na kanta salitaan, inak yun na, kadijay ikapalawan na. Dijay tigasat na nga bibiyag, dijay timpanubos ti Apo, kapagtin na nagbibiyag surabaw tilaga. Kahit naunawaan niya, yay, naawatan na. Ti panggap, kaya plano mo pagayat ang Diyos, anong pagsuwag mo pa na. Hindi namin nagpasdan na. Thank you, Dr. Hindi adada dito, nagpatinda din yung nabiyagda. Idadada dya bangir, dahil ito nakaamang. Amo yun na napat dya bangir ti tao. Agna na yun, yan, hanga maigdip, tibiyag mo dyan. Agna na yun dya bangir. Ibatin mo namin nakaslakal ang lupus na tayo, ulit data, kinuha mo pinata. Kahit magdaka di dyan, doon mo na malalasan yung nagiging buhay dito sa mundo. Itong mayaman, kung bakit sa pagdurusa, nung nasa mundo, sabi ni Abraham, nung naghihirap na sa kabila, doon naisip na niya, agbabawin. Nung apay nga gikikis, nagpagpakaasi, agbabawin, tagapuji tuok, nung mapatpadasan na. Ijay darang, iti apo. Kahit gapo di dyan nga pa nagpakpakaasi na, pa nagpakpakawan na, kaaling nga dinigin di ako. At dahil yung bagkos, dahil yung narigat na, ay kain palagit na ako Diyos na. Ilamid na yun, abang pinara. Ngahan nga, timpang panahuna na kumangay sagsaka na, di biyag na bangir. Amo yung kakabsat, iaramid tayo dito, urigat tayo laan. Uray no, ibagbaga tayo nga, at dalata na kita magulbulot tayo, ang tayo makaangangat, uray ko na tayo. No pilit, nga sumutan nyo, tibilin ti Apo nga kananos. Pas lagi din siya, kung siya tatay.
Amo yung kakabsat mga kay basit lang timet na nagnagilat na dalan. Kuna na ti Biblia, no kayat mo, kuna na siya sinuman nga mayat nagbiag. Tinasantuan apa nagbiag kuna na. Aglak angkat pan na kay dadanas. Atoy nga panglaw. Naiyarig na kasla ibibiyag na kay dadanas. Awan mga tungkong awan mayat. Gapo di langanan. Na nagbibiyag di ko pabalin siguro, ang dapat pabulutan at awan mo na ibayad na. Di ba kasi yung klase ti tao, kitanggal at tinuwag mo. Oo. Amo yung kakabsat, di yung plastar na nga nagbibiyag. Di yung kunanan, natimayat kunanan nga, biyag tinasantuan na panagbiag, aglak amutan na kay dadanas. Sino timayat pata nga may dadanas? Awan. Iso nga dahil nga ilat nga dalan, basit, di makapagnagta. Yung dahil nga dalan, ang patutunguhan niya sa bahay ng Panginoon, sa walang hanggan. Hindi na masisira doon ng bahay. Wala nang yanig doon. Wala nang lindol. Wala nang gubat. Awan ijayan tigmaan. Hindi na masusunog doon ang bahay. Hindi na masisira. Walang hanggan doon. Ngayon, inisip na itong salak sa buhay na mahirap. Ang ginawa niya, inaklon na dito sa saad na. Amo yung kakabsat, umaaklon tayo laan. Iti pasamak ibiyag tayo. Kat anusang tayo dita. Kat ipasa Diyos tayo, maibaga tayo nga apo, si kakati makaamon. Si kakati tumulong kanya, si kakati maitaanan kanya. Amo yung ti apo, si Bidinag. Habang nasa mundo tayo, pag nakikita ng Diyos na nagsusumamo tayo, ganyan ang ano daw. Diyos na tayo nga pabalilan ko na. Hindi niya tayo bibiguin. Dahil alam naman ng Diyos yung klase ng ating pamumuhay na tinitiis natin. Na, dito na paamoy, dito na panglaw ka sa hanap pa mo. Itikas na pang mabaso na iti ako dito sa saan na. Hanggang nagpanpanulot nga, kasi lagbag-lugal na ipanulot na. Kasi karamihan na, hindi nila naiintindihan ang ginagawa ng Diyos. Kung sila'y mahihirap, ang akala nila pinag-iwanan na ng Diyos. Akala nila wala ng Diyos na tutulong sa kanila. Akala nila hindi na iniibig ng Diyos. Bagkus, mga kapatid, dati ba? Ang manyaman tinasasakit na nagbiyak tayo, anusan tayo lakit di, awatan tayo data kapagtun, at awatan tayo di panggap iti ako, tilikudan na reta. Kanya dilikudan, muhantay man marasaktat ka, iti mananang nga na, naimas nga panagbiyak, iti bangel ang uray. Iti bangel ang uray. Kaya mo yung kakabsat, kikitain ni Diyos kanya kayo, yung puso natin, yung isip natin, na tayo di ay mapagpakumbaba nga, noan niya man di kapalaran tayo, noan niya man di pagtil tayo. Kung kunawaan tayo di ako, noan niya di palpalubos na katatayo. Kung kunawaan tayo di pagayatan di ako, kung di ay agan-ano sa tayo, agtagtagpal tayo, kung di ay pangital-talag tayo, tibiyag tayo kanya na, kasi di naramit ito tulubi. Umaasa palagi sa Diyos. Yun yung pananampalataya. Umaasa lang sa Diyos. Yung tulong ng Diyos. Kahit walang tao na tumulong sa Kanya, umaasa pa rin na ang Diyos ang tutulong sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, hindi lang naman ito ang buhay. Yung buhay natin dito, ito yung gagamitin ng Diyos para prepara natin ang buhay natin sa kabila. English, preparation for the next life. Kaya nasalita ay ababa pa yung maikli lang naman yung buhay natin dito hindi naman tayo magtatagal, lalo na sabi ng Biblia, hindi na magtatagal itong mundo, pasama na ng pasama ito. Hindi nagaganda ito. Tingnan nyo ngayon, nagtuturuan. Tingnan nyo ngayon,
ano ng baho ng mga matataas na tao. Tayong nasa baba, wala. Nalulunod tayo ng baha. Nagpapakasasa sila ng sarap sa buhay. Siguro naman nakanood nyo yung opisina ng engineer sa DPWH na yung sa Bulacan. Kita nyo siguro yung bandal-bandal ng mga pera. Napanood nyo yun? Bandel-bandel na umumong bawat may isa kung saan nila ibibigay mga yun. Pero yung kakapal yun, billion pala nun. Billion. Maleta pala ang paglagyan nila sa dami ng pera. Pero saan galing yun? Yung pinagsirapan ng mga mahihirap na kahit nandyan tayo sa init, na malauulanan, kahit konting bayaran lang sa pagmumultahin tayo kung hindi tayo magbayad. Hindi tayo makakuha ng ating mga gagamitin kung hindi tayo magbayad. Yun. Pero alam niyo mga kapatid, tularan sana natin yung ginawa ng pulubi, kung mahirap na to. Na kahit hindi man lang nakaranas ng masaya at maaluan na buhay, tiniis niya hanggang sa pamatay. Dahil ang iniisip ng Diyos sa atin, hindi ito pangsamantala, kundi sa kanila. Kaya ang layunin ng Diyos sa atin, na habang nabubuhay, gawin na natin ang dapat gawin. Yung ibig, yung plano, yung ipanggap ni Apo, walang tarigagay na gusto niya na yung kaluluwasan na natin ay kapiling niya balang araw. Na sa walang hanggang buhay. Yun. Kaya nagba-Bible study tayo. Kasi dito natin makita, dito natin mapag-aralan, dito tayo matuto kung paano yung mamuhay sang-ayon sa gusto niya. Bagamat tao tayo na marupok, tao tayo na mahina, pero ang Diyos walang mahina o marupok kung sa Kanya tayo sasadlan. Palalakasan niya tayo, yan, katibkaran na tayo, papigsaan na tayo, kasiliban na tayo. No, sa Panginoon tayo sasandan, aasa. Huwag sa mga bagay-bagay, kasi sa mga bagay-bagay, aasahan mo yan, oo, wala. Minsan nga yung mga napanood ko doon sa Cebu, yung isang mayaman, na itama na yung bahay niya, napakalaki, ang ganda-ganda. Nabiyak kaya, tapos ang daming nasira na hindi na niya pwedeng bahayan. Kasi yung bahay niya, malapit pala sa fault, na eksakto sa bahay niya yun. Bawal na pagtayuan na yun. Dapat lisanin na. Alam niyo, umiiyak kaya, mayaman yun. Kasi ang ganda-ganda ng bahay na nga lang mga sasakyan. Makita mo naman ang mayaman at hindi. Ngayon, sabi niya, naghihingi ng tulong na sana makahingi siya ng kaunting tulong sa mga taong may puso, sabi niya, kasi wala kaming titirhan na, paano na kami kaya magpatayo, wala kaming tatayuan na tirigan ng bahay namin, kung halimbawa, at kahit meron tirigan, wala naman kaming pera para gagawin na bahay. Alam niyo, kayaman-yaman, ang ganda-ganda ng bahay niya, iglap mata lang, iglap lang yun. Iglap lang yun na wala. Ganyan yung mga bagay-bagay sa mundo. Hantay yung pagtalkan. Lumampay, gamitin natin yan sa pang-araw-araw, pero huwag dyan umasa. Dahil minsan, wag-wagwagan ako titang tao para magising. Buti pa nga yung nangyari doon Alam niyo, sa mata ng mga tao, parang ginukot siya nila na ganito. Hindi. Yung mga pangyayari, yan? Ginagamit ng Diyos yan para magising ang tao. Buti pa, ginising niya sila doon. Buti pa, nagising siya. Natawa tuloy ako, maalala ko si Syra, yung biyanan niya kasi bedridden. Ang sungit-sungit niya. Kung ano yung gusto niya, yun ang gusto niya. Napakahirap nagtae ka mo, kaninang umaga daw, halos di na daw siya makahinga. Nagtae. Hinang-hina daw siya. Naku, ang baba daw niya ng sabi niya daw kay Syra, ibibigay daw yung pera pa.
ibili niya ng ano ulam. Eh dati-dati, pag maghanap siya ng ulam, ay magbigay ka. Dahil may pera siya eh, na panggastos din. Ayaw! Binubulyawan niya daw sila. Pero nung nagtae daw siya, di ba pag magtae ka kasi hinang-hina, ako natakot siya doon. Nakapakpak ng babae mo. Kahit di daw sabihin ni Syra na magbigay siya ng bili ng ulam. Naku, siya ang daw ang nakusang nagbibigay. Ganun ang plano ng Diyos, yung mga pangyayari. Kaya, sana masaya ang tao pag ginuyog-yog ng Diyos tinatapik niya. At least man lang, pinapansin ka pa ng Diyos. Nagpapapansin ang Diyos sa kanila. Baka ang isip na nila, masayang-masaya na, wala na sa isip nila ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon ayaw niya akong lingunin. O ang tao. Bakit? Itong mundo. Talagang nagpapalayo ng buhay natin ito sa Diyos. Dahil itong kasarapan ng mundo ay naiaano na tao. May paayos ng kapansanan. Ibang tao. Isuma, iti plano ti Diyos ka dahil ito ikakabsat, eleksyon na, sapay kumang, habang si bibiyag tayo kumang, habang mag-anos tayo. Kaya ti punang na dito'y, hindi dada niya bangir, siningiran niya ako digay, aramid na. Eto na ngayon, yung bunga ng ginawa nila sa mundo, yun ang nagiging kahihinat ng nila doon. Yun ang naging bunga din. Yun ang nalasap nila sa kabilang buwan. Na yung nagpakasasa, na hindi man lang nagbigay, hindi man lang tumulong, basta sinarili niya na lang yung nasa kanya, pero sa kabilang buhay. Dito, hindi siya tumulong, ganun din doon sa kabila. Hindi na tumulong. Alam niyo mga kapatid doon na doon sa kabila, pinaalala ng Diyos sa kanya kung ano yung klase ng pamumuhay niya. Nung nagsisisigaw siya, na naghihirap na doon, sabi, na tumatawag kay si Abraham para tulungan ng pulubi. Sabi niya hindi pwede. Kasi yung nasa buhay, nung nasa mundo ka pa, nagpakasasaka ng sarap. Wala siyang inisip na ibang tao, sarili niya lang. Kasi di ba sabi niya yung pulubi nandoon sa gate ng mayaman. Gusto niya sanang kakain kahit yung tira-tira. Walang nagbigay. Ibig sabihin, hindi man lang niya tinulungan. Pero sa kabilang buhay, kung anong ginawa na dito, doon niya na, hindi na natin natibunga na. Ito'y haman lang na asyan. O ang puso ng agay tipada ng tao. Basta niya katakan niya na, sinarili na. Hindi ba nga buhay, sinarili niya yung bunga. Hindi inaramid na. Sarili na, isunat tinahan bunga na, hindi inaramid na. Ngayon, agdawat ito. Abraham, ibaon ko nila sa ito. Ano naman sa ito? Alam niyo, isa naman yung dilak na ito. Pero din sumbat ni Diyos, dibilib na parang ito. Anak lang ito, hindi nagbibiyag ka. Linakam mo, tinangkay. Tinawat mo amin na lang. Yung ni Lazaro, inawat na salida. Sika ko na alaglang ng ay, tatantuin. Pero ni Lazaro, inawat na siya. Inawat, pinasensya na. Inunawa na ti pagayatan ti Apo. Awan din pagpapasol na yan kita sa saat na. Inanusan na, inulod na, ka na ha. Inaga ti Apo. So, una na, itatan, ada itang ng maliburo. So nga naman niya, talagang dito. So ako nakakabsan. Challenge ito. Kahit kung ano itong bantay sa katatay. Ang ngaligan, kakabsan. Iti, pudno nga nadagsan ang problema. Tinagdagsan na problema. Dito. Ang tayo, kagumaan. Nataraunan, sangon na kaparakarama kayo. Kakabsan, diyagaan na yan. Isunto mo ang tao. Kas ko na nagkikitawa kaya pa. Kas lawan kanya na, di ba? Kas lawan kanya na, kita ang dito itawat ng kakabsan.
Dahan-dahan mamati mo na. Oo. Mangibaon tinatay, utusan na ni Abraham na mangibaon na tinatay. Amo yung kakabsat, siguro di ko na naitilibyat no natay ti tao. Ang mabalin nga, partisipan dito yung lubong. Natay garo din, ninalo niya ako. Una na, ngayon matay ti tao, ket dahi kang tigibos na. Mauyos ti biyagnan, at patinggan ti kaada na dito yung lubong. Sa anin nga makipagpartisipan pa, ti anyaman nga mapasamak dito yung lubong. Job 14:10. Isungha nga mabalin di request na. Amo yung kakabsat, ti kapanunutan nga ni tao. Numatay. Dapat lang naman. Sula mo kami ipagkayaman. Ngayon niya, di ba na Jay? 1 Corinthians 5, 2 Corinthians 5:10. Tunggal may isa na. Idatag mo to pala. Basol mo. Ura yan ti Ezekiel. Yan ti Ezekiel nga kuha ko na dito eh. Ezekiel 20 ba nila? Ezekiel 18:19. Sis, basahin mo yun. Ezekiel 18:19. Ako na na hanggang 20. Ako na nung iti ama nga nagbasol. Hanga ikaro di anak. Kasta man di anak, Kristo tinagbasol. Kat nalintad di ama na. Hanga di ama na, ang ikaro di basol ni anak. Tugal may isa. Happy din na. Tibong may ti. Alam. So, hamong mabalinan, nga i-request ti ako, dito request. Ito'y daka, isungarod nga iti pamagat ti adalan tayo, ti panagbabawi, kanayon mo uli. Awan ti una. Magdanto di jayen, hanggan makababawi. Iso nga itapay mo na. Tayo ka na tayo niya ako ti Amos. Tahan tayo ang pangalan na nila. Kita niyo lang, di ka ako matibiyag na dili na doktor kaya. Tapayan na nanay mo nandiyan. Hamon sakit na katayan na kasi hamon lang sakit pangalan niya. Nagbihit lang, pimanaw dyan pala ita, 8:30. Na ito na, 9 o'clock. Yung tawag na kadali yan ang bibilinan na. Ang dapulos mga tulima. Tabagparo lang at pimanaw. Ezekiel sis. Ezekiel. Ezekiel 18:19. 18:19? Oo sis. 19:20. Yung chapter 18, Verse 19 to 20. Yan. Pero maaring itanong ninyo kung bakit hindi dapat parusahan ang anak. Tuloy yun? Oo. Dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Kung ang anak ay matuwid, gumagawa ng tama, at sinusunod ang mga tuntunin ko, patuloy siyang mabubuhay. 20 ba? Ang taong nagkasala ang siyang dapat mamatay. Hindi dapat parusahan. Ang taong nagkasala ay siyang dapat mamatay. Hindi dapat parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. At ang ama naman ay hindi dapat parusahan dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Ang taong matuwid ay gantimpalaan sa ginawa niyang kabutihan, at ang taong masama ay parusahan dahil sa ginawa niyang kasamaan. Yun. Yung kanya-kanya. Kanya-kanyang kaligtasan. Iso nga kakapsat. Habang adlat ay tulong, ang karamid tayo. Tayo di mangisalakan ng laki niya. Kaya papahamak na nung buhay na walang hanggan na pag-urusan. Sika na natin. Babal iti, anya di ko na nga ito. Kaan nga nabigay na kay, di mo ba? Tahanda mo ba rin kayo makipag-participate rin. No dikit di ko na na. Denggan na ko ba? Di jay, maikas ka sa ba? Nasasa o ti Diyos. Babayin ka rin di Mamadto. Ay Moises, kuna na dito. Dagi di Mamadto, denggan na ko ba? Ipangag na kuma. Pero kita nyo, manutay laang mabras. Kita nyo ding tawa. Nagagay, dito'y ginagawa. Nga baka maalilaw ti tao nga matay. Kita naman insa ka na. Una na dito, awanan ti babawi. Sumano apay na. Ti panagbabawi. Agay, kamuutya na.
ang pagsisisi talaga sa huli-huli. Kaya tunggal aramin, kita ko, isunod lang kaya kitaan nyo dito nga, ang bababawi, ako na nakaslag dawat dito nung una na pa ilang araw. Hindi pwede na makanda kayo isalakan. Basta nakita mamanitahan na pwede pa may tulak mo. Malisyan na dahil tuo ka yan. Tanuan niya kami din naramit kita. Isuti abito na ito. Tadigay bagala nga nagbabautan. Digay kakabsa. Digay 2 Thessalonica. 1 Thessalonica 1:8 and 9. Please pakibasa. Nga dusa ang Diyos. Una na. Isaan na lang ang Diyos. Second sis. Second. Ano yun sis? Old Testament? Oo. Hindi. First. Old? New? Hindi. New New. Testament. Old? New. Second Thessalonica. Ano sis? Second? Thessalonica. Chapter Anong 1. 1? 8 to 8 hanggang 9. Okay. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy. Hindi yan. Ito? Second. 1:8. First Thessalonica. Second. First. Sige ba? Una. Nasa malaki. First Thessalonica. Ha? First Thessalonica. Okay. First. 1:8 and 9. First Thessalonica. 1:8. Sapagkat mula sa inyo lumaganap ang mensahe ng Panginoon. Second Thessalonica. Chapter 1, 8, 9. Mababaw pa rin sa akin. Oo. Sige, second ko na second. 1:8. 1, 8, 9. Okay. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. 9. Parusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Yun yung mayaman. Yung sinasabi doon, at dayuyang na nagbabagatan kayo, ibig sabihin yun, agnanayon nga pan nakaisinang, hindi sa mukha ng Diyos. Saan nakakadulog? Ba't tinagbutin kita? Para bang ang pangabong kita o ato, yung obrakon tayo. Ako yung makapay. Kasi ako yung pinanam na kanya, dahil wanti is sumanita. Ito yung patunay na ang nakalagay sa Biblia, patigas na ng patigas yung puso ng tao. Tumanggan di puso di tao. Gapo deto'y law-law, itinadakis di tao. Amoy wakapsat, nubilang lang di pagpapatangan, at atin di agaramin itinadakis. Yan itinadakis. Una yun siguro, ikaado nga giwong, ikaado nga giwaranawag, ikaado nga grupo, haan nga di dati pakapitaan, nga di tao sumur-sumur iti ako. Taadda rin di sumurot, na ibigay panggapda, para lang iti bagbagina. Haan nga di panggapda, di niya pagayatan di Diyos, nga mangisalakan ko nga di akin unod, pinasako. Okay? Adi akin unod, haan nga di tarwar. Kasi adon sumursurot, ipamati nga ada di kahit dalaon. Kahit dalaon di kaslan sakit, kaslan di na gado na ito over. Hindi naglalay, hindi sakit, dahan mo mapabanan. At dapat di ginim-gimong tayo kita nga nagtagbat na pa ito, tinatagbat na di bagko ka, dabrad di unod ka, at suksok anak na ko, natagbat na di bra, nagtadam siguro. Pero pre-please nakiti, na magyaman na kinakapo, diyan kung nakita tayo, protection diya, ti talgad na ito ti ako, sarap na ito ti ako. At abay ko niya ba? At sa mento mas dapat tutugawan dita. Ijay ko ngayon patugong paigda niya ba ko, ngayon paigdas dyan. Tapos at taak dito. Unang apo mas diyan pagayang. Nung isurot mo ti biyag ni, nung idaton mo ti biyag ni, na nung anya di niya pagayatang ka rin, nung biyag ni, isuti pangyawatan mi, isuti pangikamangan mi, pangitangkan mi, na may kausap din ka, ako na,
Kas jay kaya. Nagtanong ko na kata na, nasalpot na din niya po, naiwan na nga, di tabas na. Naala niya brak na budwa. Kasi nagre-ringkol na din na. Yan ako nila. Oo. Kasi ada din niya yung ubingit na namin nga lalaki, nga asawa na kanila, asawa na, nga estudyante ni Sterlina. So nga nakilala ni Agay. Kas labasang sa liban, hindi. Iso nga nga matulog, nga mammangan. At ang ano kaya natin, alas 12, ulusang alas 2. Kumuha, tanong ka nuwan, agikis, at tagtagigil, naan, ayaw ang lako, at ang garot ka nuwan dyan ka mo. Daka mo kayo ko na, ang mabata naman makaputo. Biro kan dyan mo ano nun, kasdyan, pero gapo iti, si ti ako, talaga kita, mas pasama ko mo, wagas ko na ni ako, at nung agaramit ti bilang ko. Nandun makaaramid ni ako, hindi ako mamatip. Panpanunutan ti tao nga, utang mo na loob dahil ti ako, haan nga si kami, tausaron na nga, ni ako. Iso nga dahil pagkakakay mi, hangat na kanya mi ako. Agakay kami di tatapno, obligasyonan mi di bagimi, nga mapantumulong, magpapigsa na karuwayo. Alangan nga mapagkangkali kita nga mapamadayan tayo, nga kadua tayo. Ang mapala din sa magbin, ipoint dito, si tayo magpakinalao ka sa ikapitan, dito tulungan mi agad eh. Like, asla alag data, alangan lumaktawag din ti inalagan. Iso nga dito kubrain mi agak akay na kayo. Haan nga grupo pangyakayan mi. Hanga sidam ti pakinabang. Awon mo tiko ay dito. May isispligan mi magbukan dito makalakay. Ngam ato igit ipapausan mi ti ako ti biagdi. Takdon akayin na kayo mapapigsaon. Tamuyo ti target ni Satanas na dadalhin karangwa. Ipatayin na. Tayo bayan nga biyak anyat na parusahan na nga sa ginabak ng anay tanong. Uray din na panglaw nga dasakit na wala na nga natay nga dasakit na. Yan di bagi na nga natay nga nagsakit ko na ni Filipos nga sukatan to ti Dios ko na. Iti bagi tayo. Iti saan nga datalo. Sukatan na ti ang agumsan kasla ti bagi to ti anghel. Hanto pulos nga agsakit. Di kita ti kariti ako. Kaya lang, itigan ng tao, nakalis tumatagtagan. Alis tumatagtagan, sabayan itong kailang iso-iso, dahil iti makita pinagdan. Ngayon, kumakakapsan, dahil ito yung pangarin, siya buti bagbagati ako. Na, iti pa nagbabawi, puro mauli. Awan ko muna nababawi. Wala sa una, ang pagsisisi. Uli, sa uli. Kagaya nito, agbabawi. Pero nalaman. Amoy dito nga nabaknang, kunana dito nga ibaon mo man, kunana karibigay kakapsak ko, kunana nila. Sa araw-araw ito, may nawag man, ibaga, ipanagnan na, at agayan ti apoy. Kita ang ati puso na, kaya't na nga pagbabaw yan, dali si Biblia, baliktad na titao. Ito yung mga, ikuwatan mo, dali dyan na tayo, dali dyan na tayo, dali dyan na nasentensyahan, sa dimot ng iba na niya ako, sila dyan na rawin tayo. Si tayo di nakadadanan, kasi ikika na tayo di dyan sa, numaidab dahil nakatyan sa, kapag iba na nga na ako, ti angas tayo, awanan, kagidatag tayo, hindi na namin tayo. Kasi ito kayo pa panan na rin naman sa isungarod natin mag-isalakan ti apa kung makakalayo. Tungod daw makabigay, makas kasaba. Mamadto ni Moses, kaya nasandan, dagiti may ikas kasaba. Kit no apay akayan na kayo, kas langan lang din na ipaubaya kayo kada kami, si kami nagkapati at daragbangan na, nga mapano na kayo, haanga sa bagay, nga mga saba. Tapnon maawatan yung, nga saan na religiyon, haan nga kaano din ang bro. Hanga pa nagsurot iti grupo ato. Panagsurot iti pagarayan ti langit. Kaya alam niyo din tayo mga agad ng isaw ti ako. Kaiso din ito yung kunana. Tapunan naman ka kita talang naaayaw mo. Tapos ito pag nalayan mo ito, kunana. Ay dun na kumati ebang mulo, dun na sa Diyos. Kaiso din ito yung mga isarakan na niya kayo. O, tatang kitain ito kalakayan. Sa pinunod. Muray, sangwaran dito dan, makanawad makatigil, ang bubulo yung nakatun, di mas pasakit. Muhang nga urang, ganun
kaan, dagiti balang nga kaan ka, dagiti tarak-tarakan, patay, dagiti tarakan tayo, bako dagiti saksakit. Dagita amin na kapsat, ipalubos ti ako. Kitam no adama ka, kitam no adama makakita ka rin ang sakit, iti baboy tayo, iti nagpatay, iti nagagumababo. Hindi tapuntungan. 13, duwa nga takong 13 din yan na, natay daan. Pati ina, ura mo lang dyan karuba dyan, chapel, di daw ma. Di kasi simpo. Mano nga, baboy tinatay, takong na natay, anak na natay, kaya yung ready mo mga mapatid na natay. Kastoy di, kaligat ng kawasan, bukawan di Diyos na, lamang tayo. Protection tayo. So nga uray tungat mo mairaman tayo kaligita na diligra, taaramakan lang na ako diligra tapangriin na kaligita tao. Kung si tayo mat nga nakaabong sa uti ako, mas pay nga papudutan na tayo. Kaya tayo dagita nga ba, nagpidyos kaya na nga ibula. Babaanti sa lungat mo. Babaanti panangita na wala tingka itidakot. Kanya mo nagiging magaling na pagtun nga magi, ikanawa na ka. Tapno awan ti paggasgastusan. Oh, pagti ko na natin Biblia, mangantay ita, imin kong bigat hantay ang di, mapasama. Oh, kanay mo malagit tayo dito. Nakatato, ti plinano na, agpatak doon di hospital, agpatak doon di doktor na klinik, nga at iti, adamat iti kaanakan na pharmacist. Oh, adamat ti nurse na kaanakan na, sa pula, kompleto lang na. So nga pala doon. Yan, gagijay ka din ang plano na naalanit na, titinala na namin. Hindi balay na tanapang kami kadas na kasi under construction. Nakatintintas na balay. Nung kita at di balong na riyang kay nalpas, milyon na ganyan. At yung kapot na kaniya balay na, haang ka rin kita, basta-basta maamay, antigo. Nagatong na na. Nagano pa kaya nga, kung siya nag-aalat, nagatong mapupo. Nagatong ang plinano ng terabaw nila ba? Yung problema, alam mo kayo. Sumanin dati ko na natin. Kasi tinuruar na iti siya ni inana, lamo-lamo ito ang mapanmanin. Kasi iti ay mukit. Hindi kat awan tinak maala. Iti nagbando ka, nga may kamang. Awan. Ikinabak nang awan to ti mamaay na. Intun al-al daw ti pungtot iti Diyos. Anak ito na ito. Amo mabalin, isarapat at proteksyon ang di pungtot ti Diyos. Galit ti Diyos. Nagagalit ng Diyos. Sobra na ang ginagawa ng tao. Awan yan ti puso na ti agadan sa tiyan. Puro saka. Dati kasla, ang ka na yung latan na lamigis nila. Wala na. Ang nakatong matulungan, tinawag ng ang daw ti pungtot. Yan ti kinalutag, isundo ti mahispay ken ka, manikong ken ka. Kaya talagang yung nakaray. Dan amoy ti pagkitaan kayo ti kinaing pagkarami. Dito isa ti ako. Kada rin niya ituring ti tao na yung bag. Nung kitaan ti bigahangan na suliyan. At ang kinaimbag, iti mata ti tao. Kinadakas mo ti mata ti Diyos. At ang kinadakas ti pagkikita ti tao ka. Yan isulay tamo, di ka kinaimbag. Iso nga ti pakasarangan tayo. Iti budno. Nga panagaramit tayo. Iti makayay ti ako. Dito iso nga iti request na. Ay, ganda ko mga rin niya isasaw ti ako. Di daga. Mamaykas kasama. Kunada ka rin niya. Ada dyan tuok na tuok. So nga mabalin na makipag-participan kinakayin ako mo. Awan di maaramid na rin. Na-sentensya ay na maukuman iti sa ti ako mo ti tao. Awan ko alam na dito ka. Kasi tama ti si Bibi, ti pakialam ako. Dito karam lang. Kay saganam, kala niya magsumaron. Dati lakit ko na si kamag di sumaron. Ano tayo nga? Kuna na dito, intun matay. Suday dahil. Awan di may gamang mo na awan may tugod. Amin na. Data di mensahe na rin. So, kumang hingga na at ako mapagkakataon tayo, meron tayong pagkakataon, paspasan na natin gawin para lumakas yung kaluluwa, para magiging malakas yung kaluluwa natin. Jadi agada nga agada,
Kaya pabaknaon tayo di sasaw ti Apo ti puso tayo. Dahil tanto ti magtag ti kinatalagan ti panagbiya mo. Ito umay di ti pungtot ti Apo nga di sool na. Kasi di na kasama ko dyan. Proteksyonan na kami Apo. Kaya ti proteksyon na ipain ti Apo. Kuri ada ganda-ganda, kuri ada bububat. Awan dadanagan, nakakalkalmado ka. Dahil dati may sakay dito ti Apo. Nakalmado ka, awan bugot nga. Tapay, mauwatam, dagiti maaramid nga aramid din ti Diyos. Tapay, inam mong babagan ti pinagagal mo, ti sa ti Apo. Panakilnagan mo. Natal na ka lang, uray umay, dagiti ka. Uray ang susubo. Uray left and right. Libudan sang wanan. Makita yun, kasama nila mo. Amo tayo dati, ayan niya, pagtungtong palang na dito, re-revoke dito Pilipinas. Hantay ako. Hantay mo't mabasa ti Panginoon, dagiti abay ti taas. Yung mga nasa taas, na humahawak ng pera, ng kaban ng bayan. Hindi naman natin pwede turo-turo kung sino-sino. Dahil minsan may mga fake news din. May mga bali-balita din na hindi pala tama. Kaya ang dapat natin gawin, itong sariling kaluluwa, yan na ang ihanda mo. Bahala na ang Diyos diyan. Dahil nakalagay naman sa Biblia kasi na itong mundo, patakas pa yung makapsan, mga tumagdagdag yung patakas pa. Tignan niyo yung gas, yung gasolina, pataas na pataas. Hanggang wala nang magiging. Hanggang wala na tayong magiging. Pero makalat ang tao. Kaya ibig hindi kamang. Basaan na pilas mo sa mga sa nebi ko na. Kunana dito eh. Ni Jehovah na imbag na akong 1:7. Ni Jehovah na imbag may sana sa rigid iti aldaw dagiti riribo ket amuna dagiti jay nga kamkamang kenno. Nahum 1:7. Dapat yung Psalm 118 verse 8. Surah nyo na. Salmo, awit 118 verse 8. At saka doon sa Isaiah 25 verse 4. Ti Diyos arawin na ko na natin. Hindi mailupit-lupit. Ti Diyos dinggin na. Dagiti ikis, dagiti nakakaasi. Dagiti mailupit. So nga Diyos, tinagbait na kamanan. Amo tayo lang. Kita ang naging dati pinapasol, tinundod dati kakadwada. Tataap kidinubat na. Agga-ama na. Agpipin na baso ina. Agpipin nuklat dati ko yun. Suday tayo. Iko na natin niya. Na mailunod ti tao nga din. Mabagal matao pagkakamaganda. Kasi mga paimati niya ako. Magkaroon ka tao. Hamong mabasa ti puso ti tao. Ngayon, pagdot na lang ka. Pero ti Diyos ko na hindi kaanuman, hindi siya kagawa ng masama. Hindi anak na magkautamang kaya hanga-agarang. Nalikit ko na natawag dito. Iparagyan mo. Malagay ako. Sige, dahil nagpas na lang. Tawagin mo. Hintay ang karang.